Habang ang isang nanay, pilit pinabibidyohan sa kanyang umiiyak na anak ang pambubugbog sa kanya ng kanyang kinakasama. Daddy, Nariyang ang babae, sinuntok sa pagiliran. Daddy! Hanggang napahiga siya sa sahig. Ang sunod namang pinagdiskitahan ng lalaki. Ang isa nilang anak na hinambalos niya ng patpat. Ang paslit nagtamo ng latay sa balikat, braso at hita. Ang video kuha taong 2021 sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Ang babaeng sinasaktan sa video na si Chari, hindi nito tunay na pangalan. At ang 11 anyos niyang anak na si Kokoy, hindi niya tunay na pangalan. Ang lalaki namang nananakit sa kanila, ang kanilang mismong padre de pamilya, si Jomar, hindi rin niya tunay na pangalan. Lasing kasi talaga siya nung time na yun. Dahil ano lang po yun sa takip ng aquarium na hinahanap ng asawa ko nung di namin makita. Tapos nagkainta na kami noon, nagkasakitan. Yung time po na yun, siyempre galit po ako. Masakit po kasi nasaktan lang po talaga ako ng sa apo ko. Nung dumating po ako doon sa kanila, dala ko na po yung mobile ng barangay. Yung mag-iina nasa labas po, nagulat na po siya kasi dinadampot na po siya ng mga tanong. Ikinulong si Jomar sa kasong paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Lahat po ng pagsisisi ko, ma'am. Inamin ko naman po, ma'am, na nagkasala po ako. Sana mapatawad ako ng asawa ko po, saka ng aking anak. Sa datos ng Organisasyong Gabriela, sa nakalipas na mga taon, patuloy na tumataas ang kaso ng domestic violence sa Pilipinas. Very alarming yung trend ngayon ng pagtaas ng violence against women. Majority kasi ng mga victims ay mga nasa bahay na walang mga trabahong mga kababaihan. At the same time, wala silang pang-ekonomiyang pinagkukunan nung kanilang pang-araw-araw ng pamumuhay. So, nakadepende sila sa kanilang asawa. Nandun din yung kawalan ng kumpiyansa ng mga kababaihang kumawala sa isang masakit at mapang-aping relasyon ng mag-asawa. Daddy! Ang lalaking nambubugbog naman sa videong ito. Isang buwan makalipas ang insidente, nakalaya matapos magpiyansa ng 60,000 pesos. At sa kabila ng karahasang naganap sa loob ng kanilang tahanan, sina Chari at Jomar nagkabalikan. Sa kaso namin kasi, mas pinili ko kasi ngayon magpatawad. Takot ako sa broken family kasi galing ako sa broken family. Ayoko rin mangyari sa mga anak ko. Tinatakwil ko pa nga yan. Ayoko talaga sila magbalikan dahil paulit-ulit lang yung mangyayari. Lahat po sila, isang pamilya po sila, humihingi po sila ng tawad. Nagkaroon pa nga ulit ng isa pang anak. Nagbago talaga siya. Pangako na sa akin, talagang hindi na siya mananakit. Hindi na niya ako sasaktan. Pag inulit niya pa, talagang wala na sa kasunod na patawaran pa. Ngunit hindi lahat kayang pikit matang kalimutan ang dinanas nilang karahasan habang nasa loob sila ng isang relasyon. Kaya mainit na usapin sa linggong ito ang pagkakapasa sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ng panukalang Absolute Divorce Bill sa Pilipinas. Ang divorce ay kasagutan doon sa mga nag-suffer sa mga abuses, infidelity, saka abandonment. Yung sinasabi na sanctity of marriage, kung sinaktan ka na, wala ng sanctity of marriage. Mas mabuti pa yung divorce kaysa naman umabot sa patayan. Save your life and your children. Ang lagi nilang argument ay nakakasama sa mga bata, yung divorce. Bakit yung annulment, nullity, legal separation hindi nakakasama? Sa divorce, nagiging legal ang paghihiwalay, merong child support. Magiging daan din ito upang makalaya ang mga nasa mapang-abusong relasyon na ang tinamong mga sugat hindi kayang hilumin ng pagpapatawad. Taong
Noong 2020, nung una naming itinampok ang nangyari sa Zamboanga del Norte, kay Celia na ang mukha walang awang pinagtataga ng kanyang mister na si Ben. Celia, pwede bang ikwento mo ano nangyari sa inyo ni Ben, yung mister mo? Nung una po, nag-away po kami. Nagmumura-mura na naman sa akin. Bukas, pupunta ako sa barangay. I-blatter ko, makipaghiwalay na talaga ako. Galit po siya sa akin. Hindi na po ako umuwi sa bahay namin. Ayoko! Ayoko ba? Pagsalubong niya, sinabi niya sa akin, mag-usap daw kami. Tapos sabi ko, anong pag-uusapan natin? Tapos na tayo nag-usap. Sabi niya, ayaw mo palang makipag-usap sa akin. Doon na niya ako tinaga. Dali-daling tumakas si Ben habang si Celia isinugod sa ospital. Dumating ang pasyente dito sa amin, she was losing so much blood. Malala kasi sa right face niya, malalim siya, natamaan din yung bone sa ulnar area. Inoperahan siya, successful naman. Mga asawa na victim sila ng domestic abuse, hirap po sila makipag-alubilo sa ibang mga tao, hirap din sila na makapag-function. Sa mga bata kasi, dito mapapansin natin na yung iba sa kanila nagre-rebelde. Dahil sa laki ng sugat sa kanyang mukha, si Celia hirap makakain. Matapos itong tinagakan niya sa mukha pa, anong desisyon mo ngayon? Gusto ko po siyang makulong po, nang hindi na siya makalabas-labas. Nagsampa si Celia ng reklamong frustrated murder laban sa mister niyang si Ben hanggang nadakip ito ng mga otoridad. Nagkita naman ta. Ikaw ang kasinugdanan, di man kami na. Sa sinugdanan? Na ikaw may kung mahubog ka, magmaoy man ka. Wala akong magmaoy. Karon nalipay ka, kaingunanin ako. Nabakol na. Lipay kayo ka. Nato lang yung mga ilang ipasaylo sa mo. Pasaylon ta ka, pero dapat kang pwede bayaran mo. Bayaran ako ang akong kuhan. Mga ilang ipasaylo sa mo. Nanginginig po ako sa galit. Hindi po mawala sa akin na yung tatak na kahit nakulong siya, pero parang andito lang pa rin sa labas kasi. Halos 4 na taon mula ng malagim na kabanatang yun. Heto na si Celia ngayon. Bagamat naghilom na ang kanyang mga sugat sa mukha, may mga pagkakataong nakakaramdam pa rin daw siya ng pisikal at emosyonal na sakit. Pag naalala ko yung dati kong mukha, tapos ngayon parang napaiyak ako minsan. Minsan nga matutulog ako 2 oras lang. Hindi ako makatulog kasi sa looban ng gums, sumasakit. Namamasukan na ngayon si Celia bilang kasambahay sa Cavite para masustentuhan ang 5 niyang mga anak. Si Ben naman, nakakulong pa rin sa Zamboanga del Norte habang patuloy na dinidinig ang kanilang kaso. Wala raw plano si Celia na iurong ang kaso para mabigyang mukha at hustisya ang mga katulad niyang halos patayin na ng asawa. Tatawagan ako ni Piskal kapag final na yung hearing namin. Sana matapos na to para matahimik naman po ako. Sana makakulong siya ng habang buhay. 17 anyos lang si Mary, hindi niya tunay na pangalan. Nung nabuntis siya ni Dexter, hindi rin niya tunay na pangalan. Kaya pagtuntong niya ng legal age, agad silang nagpakasal. 7 buwan na noon ang sanggol sa sinapupunan ni Mary. Nung una, masaya. Nakita ko po kasi mapursige siya. Siya yung naging sandalan ko. Pero napadalas ang pag-aaway nilang mag-asawa dahil sa di umano mga bisyo ni Dexter. Matagal na siyang umiinom pero mas lumala po. Iniiwanan niya ako mag-isa sa bahay kahit buntis ako. Kasi sabi ko, may pamilya ka na. Dapat sa amin na yung focus mo. Si Dexter, natuklasan din ni Mary na di umano gumagamit ng bawal na gamot. Pagtingin ko, yung ginagamit sa drugs, feeling ko parang gumuho yung mundo ko nun. Kasi akala ko, matino siyang tao. Bibigyan naman kita ng chance, basta wag mo na lang uulitin. Para lang sa magiging pamilya natin sa anak, parang nangako po siya. Pero ang pangako ni Dexter, napako! Ang kanilang mga pagtatalo na uwi sa sakitan. Pinagsusuntok niya ako sa katawan, pinabunutan niya ako, kinaladkad niya ako, sumiiyak ako. Sa anak ko kasi ako pinaka-naaawa kasi nakita niya yung sinasaktan ako ng ama niya, tapos umiiyak din siya. Si Dexter din daw may pagkaseloso.
nakita niya yung ex ko. Hinawakan niya ako sa braso, hinatak niya ako. Nagpupumiglas ako. Ginawa niya, kinagat niya ako sa tigkabilang braso. Pinipilit ko pa rin kumawala sa kanya. Binalibag niya po ako sa lupa. Verbally abused din daw siya. Naasan ka na? Ang tagal mo, tatamaan ka na talaga sa akin. Pagdating ko sa bahay, gigil na gigil po siya. Kinuha niya yung baril-barilan, ibinato niya sa akin. Tumama sa pa ako. Yung family kasi nila may barel. Tinutok niya sa ulo ko. Sabi niya, kita mo yan. Yan gagawin ko sa'yo pag naghanap ka ng iba. Uuwi siya ng bahay ng lasing. Pinipilit niya akong makipag sa kanya kahit tumatanggi ako. Kahit nagpupumiglas ako, hinahawakan niya ako sa braso. Maraming beses pa nangyari yun. Paulit-ulit na senaryo, away, bate, pananakit. May pagkakataon na si Mary gusto nang sumuko. Yung anak kong panganay, nakapo ko dito sa sa hita ko. Tapos, doon lang ako natauhan. Sabi ko, ano magiging buhay nila pag iniwanan ko sila, di ba? Kailangan basagin natin yung culture of silence. Kasi nagkakaroon tayo ng lakas, nagkakaroon tayo ng tapang kapag kinikwento natin at nakakahanap tayo ng mga kakampi. At kapag nagsama-sama ang lahat ng mga biktima sa suporta ng lahat ng mga kababaihan, ay magkakaroon ng lakas. Yun yung magbibigay sa kanya ng kumpiyansa na kumawala sa isang masalimuot na relasyon. At the same time, ang kailangan din talaga i-educate ang mga kababaihan sa kanilang karapatan. Hanggang nagdesisyon na nga si Mary na tumakas kasama ang dalawa nilang mga anak. Ayoko na. Nanay ko na lang yung nakakausap niya sa chat para sa sustento ng mga bata na hindi niya po halos magampanan ng lubusan. Sa buong mundo, 2 bansa na lang ang walang divorce law, ang Vatican City at ang Pilipinas. Conservative na ayo, talagang religious in nature. Unlike other countries, naabuso ka na nga, kailangan mo pang patunayan lahat ng yun at great cost and great difficulty. Hindi ba dapat ang tao ang protektahan, hindi yung konsepto ng kasal? Kung magiging ganap itong batas, buo ang loob ni Mary na legal nang makipaghiwalay sa kanyang mister. Pabor na pabor po ako. Sa divorce, kapag na-divorce na ako, yung sarili ko para sa akin lang. Hindi niya na sa akin pwedeng iba to na asawa kita, akin ka lang. Yung divorce, hindi na naman kailangan, unang-una, dahil meron naman tayong mga legal processes na tumutugon naman sa paghihiwalay ng mga mag-asawa. Meron tayong annulment, meron tayong legal separation. Sa simbahan, meron ding declaration of nullity of marriage. Palagay ko, ang dapat gawin nila dito, i-reforma na lang para at least maibigay talaga sa mga couples na irregular na yung unions, dysfunctional na yung kanilang pagsasama, na makapaghiwalay nga talaga na maayos. Ang mga batas natin, tulad ng annulment at legal separation, ay kulang na kulang para protektahan at pakawalan ang ating mga naaabuso ng asawa. It will allow yung mga naabusong mga asawa na makapagbagong buhay na, magkaroon ng mas maayos at mas matahimik na buhay at iwanan na yung malaimpyernong relasyon nila sa kasalukuyan. Nakasulat sa Biblia, ang pinag-isa ng Diyos, hindi raw dapat pinaghihiwalay ng tao. Daddy! Pero paano kung ang relasyon nakakasama, nakamamatay? Wala ka bang karapatan maging malaya?